This is the timeline of our late President Ferdinand P. Marcos Sr. During his presidency. Tapos ito naman po sa kabila is Strongman of Asia. What is Strongman of Asia, ma'am, sir? The Strongman of Asia because our late President Ferdinand E. Marcos Sr., he was the leader of Asian countries before. Like Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia. Siya po yung leader po dati ng mga countries na yan during his presidency po. So dito naman po, ito po yung office po ng ating late President. Dito rin po siya nag-groom nung nagkasakit po siya ng lupus kasi hindi na po siya makakakit sa taas po dati. So dito sa likod po makikita po natin yung collections of books po niya. During his presidency as well. Dito po makikita po natin yung Patatak Viaduct. It is located in Palutpud, Ilocos Norte. Ito naman po yung San Juanito Bridge, which is the bridge that connects Leyte and Samar. Ito naman po yung Bataan Death March. Tapos ito po yung Zamboanga International Airport. Zamboanga. Ito yung International Airport. Tapos ito mga pictures rin po, these are the other projects that was made during his presidency as well po. So tingin po tayo dito sa taas. Wow! Makikita po natin yung Philippine map and as we can see, meron po siyang red line. The red line is the Pan-Pacific Highway or the Maharlika Highway, and which is also known as the AH-26. Kung makikita po nyo, pag nagtatravel po kayo dun sa, nagtatravel po tayo, may makikita po tayong AH-26 na sign. Yun po yung Maharlika Highway or the Pan-Pacific Highway. Pan-Pacific Highway was constructed during his presidency as well. Sa Luzon po yun hanggang sa Mindanao. Pero hindi po siya traveled by land only. Meron din po siyang by ocean. Or nagro-roro po. Connecting the travel po. So dito naman po mga nakita po natin. War between the Vietnam War po, if you're aware of that. Vietnam War po, this is the war between Americans and the Vietnamese. So Americans are the blue ones, tapos yung red po is the Vietnamese. Tapos pumunta po si President Ferdinand E. Marcos. Ito po yung mga Filipinos. They don't hindi po sila sumali sa war. Ang ginawa po ng mga Filipinos po ay sila po yung tumulong sa mga Americans na nasusugatan. Dito naman po sa mga pictures po na to. Ito po yung mga pictures during the awards na natatanggap po ng ating late President Ferdinand E. Marcos. Na-receive po ng ating late President Ferdinand E. Marcos. It is awarded by our President Elpidio Quirino to our late President Ferdinand E. Marcos Sr. Ito naman po, makikita po natin yung agriculture projects po ni late President Ferdinand E. Marcos. But before that po, this room, ito po yung ginawang dialysis room po ni late President Ferdinand E. Marcos nung nagkasakit po siya. So, we can see here is the Masagana 99. That is, it is the project of our late President Ferdinand E. Marcos to our magsasakas po. And in here, may kita po natin yung letter na binigay po ni President Ferdinand E. Marcos sa mga magsasaka po natin. Ito po yung mga replicas po ng mga gamit during the Masagana 99 po. Siya as a function room. Function hall po pala. Ito, pag may gustong mag-wedding or birthdays, dito po, pwede po sila mag-hire dito. So makikita rin po natin dito Ilocos Norte 1818. So why Ilocos Norte 1818? Dati po kasi ma'am sir, Ilocos Sur and Ilocos Norte ay iisa po yan. Yes po. Nung mga dinati po yan ng mga Spaniards po noong 1818, kaya Ilocos Norte 1818. So makikita rin po natin dito yung Pawe Lake. So yung Pawe Lake po, sabi po nila, legend po ng Pawe Lake is meron po yung one barangay po na nakatayo po dyan. And the scientific explanation of that is that a volcanic eruption occurred and yun po yung cause po ng paglubog po ng Pawe Lake. And meron din pong myth na yung mga
yung mga mamamayan po sa barangay na yan is mga gitera at ingitera, kaya lungbog po yung yung barangay po nila. Meron din po may mga local residents din po na nagsasabi na they caught tilapia po na wearing na meron pong earring. Pero that is a myth na wala namang kung ano. So dito naman po, ma'am sir, may kita po natin yung dining area po. Ayun po yung dining area. Pwede po kayo mag-picture dyan mamaya after ng tour po. Okay. So dito naman pupunta na po tayo sa taas. So dito naman po sa hagdan po, meron po. Si Ma'am Imelda Marcos po is mahilig po sa feng shui. So yung feng shui po is oro plata mata, which means gold, silver, and lead. So first step is oro. Matatapos na po tayo sa taas ng oro, which means gold. Dito naman po tayo, ma'am. Ano tayo? Dito naman po, ito po yung master's bedroom. Or ito po yung room ni Ma'am Imelda Marcos tsaka ni late President Ferdinand P. Marcos. Overlooking po dito yung family as well. Tapos, dito po may kita po dati yung Olympic size na swimming pool. Kung makikita po yung brown na tubig ko, ayun po yung swimming pool, hindi na po siya na-maintain. And in here po, ito naman po yung walk-in closet po ni Ma'am Imelda Marcos. Ito po yung comfort room pero hindi na po siya accessible. Ito lang po yung walk-in closet po niya. And sa room po nito may po natin first yung Ilocano people po na pinadala po ni President Ferdinand P. Marcos sa Hawaii po. Yung mga Filipino po na ito are magsasakas and local residents of Ilocos Norte. Pinapunta po niya sa Hawaii para magtrabaho as an engineer and other professional jobs. Dito na po makikita po natin. Yung mga Filipino, yung mga Ilocano people po, ito po yung mga dala po nila. Nung papunta pa lang po silang Hawaii. And in here, makikita po natin yung mga dala po nila pa uwi ng Philippines. Ito na po yung mga dala nila from Hawaii to Philippines. Dati po ganyan yung luggage nila, pero pauwi na po sila, maganda na po yung luggage nila. Kasi ito na po yung mga laman po ng mga koleksyon. Balikbayan access po nila from Hawaii po. That one is address of our Madam Imelda Marcos po. Personal collections po ni Madam Imelda Marcos. Ito po yung mga collections po ng mga things na gusto po niya ni-collect. And here, makikita po natin yung other achievements or projects po na ginawa ni President Ferdinand P. Marcos Sr. during his presidency. Like CCP Complex, PICC, Cultural Center, National Arts Center po. Sabi po yung isa po pong bless ni Madam Imelda Marcos. Favorite place po ni Madam Imelda Marcos ang living room kasi dito po siya nag-ball. Laki. Mahilig po siya mag-ball. Tapos, dito naman po, ito po yung family portraits po ng mga Marcos family po. Hindi makikita po natin yung family portrait po nila. Po, makikita po natin, nandito po si late President Ferdinand E. Marcos Sr., si Ma'am Imelda Marcos, si Ma'am Amy Marcos, si Ma'am Eileen Marcos, tsaka si President Bongbong Marcos po. Kapok sila ba? Si Ma'am Amy, yung ano po nila. Nunso.
Familiar po ba kayo sa movie na Made in Malacanang? Oo. So, I Showing pa ba? gumawa na po sila ng sequel po, which is MOM. Pwede mo panood? Hindi pa po siya nila-launch po. Pero yung Made in Malacanang dito po, nag-shoot din po sila dito. Tapos yung MOM po, yung poster po ng MOM, ito po yung, dito po nila ginaya. Yung poster po ng MOM. Dito rin po makikita po natin mga activities na gusto gawin ni late President Ferdinand E. Marcos like weightlifting, golfing. Meron pong golf area po dito, pero hindi na po siya accessible din. Showing pa ba yung Yung Made in Malacanang, pwede po siyang mapanood po. sa Hindi na po ata sa... Yes po, internet. Let's go to... sa lesson naman po? Oh. Ganda na nga lang na parang So, dito naman po, ito po yung room po ni Ma'am Amy Marcos tsaka ni Ma'am Irene Marcos. Share po sila ng bed. And by the way po, nag-stay lang po sila dito ng 9 years. Kasi nung 1986 po, inopen na po itong Malacanang of the North as a tourist destination po. At ito rin po yung walk-in closets po nila Madam Amy Marcos at ni Ma'am happy ka na. Irene Marcos. Yes po. Thank you po. Ito naman po yung favorite place naman po kay President Ferdinand Marcos. Dito po siya magiging mag-rest po. Overviewing the Plowing Lake. And kung makikita niyo po doon, meron pong blue, yun po yung bagong, po na ginakos natin, which is the water park po. Saki. Dining area. Pwede rin po kayo mag-picture pa dito, tapos picture natin po kayo dito. A few moments later. So yan guys, galing na kami dito sa Malacanang North.